Matapos po mga meeting na ito, kumalat po itong isang video clip na nagkakaroon po ng stutter. Hindi po maintindihan. Ito ang wow trending o money ng haha emoji, ang pagbisita ni Marcos Jr. sa US para sa meeting nila ni US President Donald Trump. Sa bagong tariff na ginawa ng US, ang lahat ng mga papasok sa US na mga Pilipino product ay merong babayaran na 20% na tariff. Dali-daling pumunta si Bongbong Marcos sa Amerika para sana ay bumaba pa ang 20% na binigay ng US. Hindi nga sumama si First Lady Liza Marcos sa Amerika at hindi natin alam kung ano nga ba ang dahilan. Sa pakikipag-usap ni Bongbong Marcos kay US President Donald Trump, ang 20% na tariff ay ginawa na lang itong 19%, binaba ng 1%. Wow! Dito ay umalma ang ilang mga senador sa Pilipinas at ilan pang mga netizens dahil ang ginawa ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. ay binigyan ang US ng 0 na tariff. Kung ang Filipino products na papasok sa US ay magbabayad tayo ng 19%, ang mga produktong galing sa Amerika naman papasok sa ating bansa ay walang babayaran na tariff ang US. Oh my God! Dito nga ay umalma ang mga senador na sila si Senador Mig Zubiri at ayon pa kay Senador Migs na parang lugi ata tayo sa 19% ang export tariff natin sa mga Filipino products papunta ng US. Tapos sila walang taripa papasok dito. Nako, kawawa ata ang magsasaka natin pag bumaha ng mga manok, baboy at karne dito sa Pilipinas. Baka mamamatay din ang industriya ng mais dito sa atin. Buti pa ata ang Japan, 15% lang, tapos babayad din ang kano ng 15% papasok sa kanila. Dapat sana kung tinrato tayo ng US bilang treaty ally, idi ganun na rin sana sa Japan yung nakuha nating mga taripa. Ayon pa nga din kay Senador Ping Lacson na 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like US and PH. The proposal is the worst insult that a host can throw, and his guess, maybe it's time for us to look for another trade partners. Dito nga ay nagbigay din ng kanyang komento si Attorney Rowena Guanzon na itong presidente ng Indonesia, load lang ang gastos. Yung 32% na tariff nila ginawang 19%. Yung sa atin, full force pa ang delegation at gastos pero 1% lang ang binaba. Unless ibang pakay, unless mahina talaga at joke, only you tough negotiator, Amy Trump. AD weak ka. Hindi mo kayang ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino, sayang ang gastos. Bumuelta din ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos at sabi niya, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan, pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa sa Pilipinas tapos 0 na taripa para sa Amerika, paano tayo nananalo dyan? General Diwata Torre ng Philippine National Police at ng acting Davao City Mayor Basti Duterte. Kasi mayroon po itong mga hugot na historical. Mayroon po itong pinagmumulan, no? Of course, ang pinakasentro dyan ay ang nangyaring illegal na pagpapadukot, pagkidnap, pagpapatapo ng sapilitan, at pagpapakulong ng hindi makatarungan na ginawa ng gobyerno ni Marcos at ang rabid o naglalaway-laway pa sa kanyang pagpapatupad ng illegal na mga order ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores ay walang iba po ang nagpatupad ng ganong illegal na pagpapadukot, pagkidnap at kung ano pang mga kaganapan tungkol po sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte doon po sa tinatawag nating International Criminal Court. So mayroon pong historical na hugot yan mga kababayan. It's just not a matter of simply personal sa pagitan po ni Mayor Basti Duterte at ni General Diwata Torre ng Philippine National Police. Pero bago po yan, puntahan muna natin ang mas seryoso at mas mabigat po, no, na mga usapin
tungkol dito sa kasinungalingan at pangbabastos ni US President Donald Trump sa ating mga kababayan at sa harap-harapan po nakita ng buong mundo na halos natameme o nag-stutter, no? Nagkakaroon po ng paglamon sa kanyang mga salita si Bongbong Marcos Jr. Either na starstruck siya sa orange na buhok ni Donald Trump, orange na buhok. Hindi ko nga alam bakit nagkulay orange yan, ano? Ang buhok ni Donald Trump o kaya siya po ay nininervyos kasi baka siya po ay pagsabihan ni Donald Trump na hindi mo yata masuweto at makontrol ang asawa mo na i-involve dyan sa iskandalo ng cocaine party sa Beverly Hills sa Los Angeles, California at mayroon pang namatay na isang individual na ngayon po ay iniimbestigahan po ng LA Police at lalo na ng Beverly Hills na mga law enforcement authorities sapagkat po itinuturo na during the time nagkaroon po ng death situation, yung pangyayari po na namatay si Paulo Tantoco at later on ay na-establish batay sa proseso ng pagsusuri ng medical examiner ng Los Angeles, California sa Beverly Hills na may cocaine-induced ang mga nangyari po sa buhay ni Paulo Tantoco kung kaya siya binawian at ng buhay at nasawi po dyan sa pagkatapos po ng kanilang cocaine party, mga kababayan, no? Na ngayon po siguro nag-i-expect si Marcos na baka ihambalos ni Donald Trump ito sa kanya kaya nag-akto siya parang maamong tuta, no? Yung talagang nakaharap ka sa master mo and then isang sit ka lang, sit, stand, no? Ganun po ang naging pangyayari nang makita po natin itong kumakalat na mga video clips ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga entourage, no? Ay yung kanyang mga alipores na binitbit niya na humarap po kay US President Donald Trump, including po ang prior meeting nila doon sa mga matataas na opisyal din po ng gobyerno ng Estados Unidos, lalo na kay Defense Secretary Hegseth at sa kay State Department, and I think siya din po ang in charge, no, dito sa Homeland Security Coordination at National Security Advisor din ito Donald Trump, itong si Rubio, mga kababayan. So ngayon, matapos po mga meeting na ito, kumalat po itong isang video clip na nagkakaroon po ng stutter. Hindi po maintindihan ang pinagsasabi ni Bongbong Marcos Jr. sa harap ni Donald Trump. Sabi ko nga, either siya po ay nagkaroon ng starstruck effect, ang orange na kulay ng buhok ni Donald Trump, o kaya natatakot siyang hambalusin ng katotohanan na ang kanyang asawa ay iskandalosong na involved sa cocaine-induced death during party for cocaine and marijuana and other drugs ayon sa mga suspects na nagaganap po doon sa isang exclusive na or napakamahal, isa sa mga pinakamahal na hotel dyan sa Beverly Hills, California. Ayan! Maliban po dyan na nag-aalala si Marcos na siya po ay hatawin din ni Donald Trump kung bakit hindi sila nagbabayad ng umabot na ng $365 million, no? Ang collectibles ng Estados Unidos sa mga pamilya Marcos dahil po sa kanilang mga utang sa pag-retain at pag-protect ng mga ilang properties nila sa New York at sa iba pang bahagi ng Estados Unidos. At kung kaya po nananawagan na ang mga iba pang may kaalaman tungkol dito na dapat mapanagot na si Marcos Jr. No, sa kanyang pagkakaroon ng pananagutan hindi lamang sa mga mamamayan kundi sa mga mamamayan ng mga Pilipino, kundi mismo sa mga mamamayan sa Kongreso, no, na ngayon po ay nakatunghay kung bakit ganito ang naging actuations ni Marcos Jr.
doon sa pagpapatawag sa kanya sa Staff House, sa White House, no, mga kababayan. Kaya nga ito po ang gusto nating banggitin na mga kababayan. Hindi lamang po ito tungkol sa pagpapapirma kay Marcos sa very onerous, hindi makatarungan, makaisang panig at mapang-alipin na tinatawag US-Philippines Reciprocal Trade Framework, no, na ini-impose ng Amerika. Sa totoo naman pala, kung atin pong susuriin, mga kababayan, itong dokumento nila ay hindi po papasa ito sa Authentic Security Documentation and Monitoring of the Security-Related Issues na mga dokumento at mga komunikasyon. No? So, ito po ang nakikita natin ngayon sa ginagawa ni Donald Trump po kay Marcos, ay kanya po itong binibigyan ng dahilan upang makita ng buong mundo na nakatali pa rin pong ilong ng ating mga opisyal ng bansa upang sila ay hindi makagalaw o hindi po handang tunggaliin ang napakalakas na impluwensya ng Amerika sa ating maraming bahagi ng lipunan. That includes the school system, even the religious communities, and even po sa loob ng gobyerno natin, and iba pang mga aspeto ng buhay ng lipunan natin ay nakakapagbigay po ng monitoring, no, itong mga taga-Estados Unidos kung ano po ang nagaganap sa ating bansa. Kaya ito po ay nagpapakita na rin na wala talagang alam si Ginoong Marcos patungkol po sa mga tinatawag na makatarungan at talagang makapabor sa mga Pilipino ang pagkakaroon. Zoraida Akim. Good evening, Ipoy. Andrea Gueco. Marami na pala kayo dyan. Hindi ko napansin. At dito rin sa Facebook at sa YouTube. Sila Gemma Mendina, Sugitomo Dolores, at Charm Alcon Mix Vlog. Ang dami nyo na. Mahal, watching from Austria. Manet, good evening. Coring Vasala, Jasmine Orosa Art, good evening po Sir Eric. Sending positive vibes from Singapore. Maraming salamat po Nakakabahala po itong binanggit ni Donald Trump na hindi po inilahad ng kusang loob ni Marcos sa taong bayan. Sabi ni Donald Trump sa kanyang Truth Social, kasi ayaw niyang gumamit ng ng Facebook, no? Kaya nagbuo ito ng sariling platform sa social media na ang tawag ay Truth Social. Ayun. Ka Eric, very impeachable act ang presidente. Opo, marami pong ginagawa si Bongbong Marcos na talagang kahindik-hindik, no? At nararapat lamang po na ito'y ma-impeach at mapakonvict sa impeachment court. Subalit, dadaan po talaga ito sa butas ng karayom sapagkat ang kanyang abusado na pinsan na si Martin Tambaloslos ay siyang nagkokontrol ng mga ganitong usapin, mga kababayan. At kung kaya, hindi natin basta-basta yan maiaasa sa House of Representatives na mapa-impeach nila kaagad si Bongbong Marcos. No? Sapagkat nagkakampi-kampihan ang mga yan. Ano pong delikado dito? Sa binanggit ni Donald Trump sa kanyang Truth Social na ikinumpara pa niya si Bongbong Marcos Jr. doon sa kay Pangulong Duterte without naming names. Sinabi niya ni Donald Trump, no, na kayo kasi ay ang dating presidente ninyo, hindi niyo naman kasalanan ang kanyang ginagawa nung kayo po'y nag-tilt o papunta sa China sapagkat yan ay desisyon ng inyong former president. So wala pong ibang tinutukoy dyan si Donald Trump kundi mismo si Pangulong Rodrigo Duterte. No? Ganyan po ang pagtrato ni Donald Trump sa ating mga pangulo at pati sa mga opisyal ng gobyerno natin. No? At kung mamantakin at iisipin ninyo po, sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, while Donald Trump was trying to convince former President Duterte na magbisita po sa White House at mapag-usapan ang mga pagpapalago ng kooperasyon, pang-ekonomiya at mga pangdepensa
sa pagitan ng Estados Unidos at ng Amerika po, ay ito pa ngayon ang nagiging problema at naging dahilan kung bakit medyo malalim-lalim po ang reaksyon ng ating mga kababayan nang malaman nila na si Donald Trump ay para bagang umaakto na siya ang boss, general manager ng mga bansa sa buong daigdig. Kaya ito po ang epekto. Sabi niya, we are very glad na natapos po ang very cordial meeting. Maria Provinciana, maraming salamat po. At sa mga lahat ng nanonood, thank you Maria. At maganda po ang ating pagsasama dito. Ang pinupuntuhan po ni Ka Eric ay ganito mga kababayan. Hindi lamang po trade and investment na mga unfair provisions ang pinayagan ni Marcos na may patupad sa ating bansa. At ito po, sinabi mismo ni Donald Trump that he is announcing na maganda ang naging resulta ng pag-uusap ng mga ganitong usapin na pumayag na daw si Marcos in behalf of the Filipino people ng 1% diskwento. 1% discount talaga pagdating po sa mga produktong ini-export naman nila ng Estados Unidos. On the other hand, mga kababayan, ito din po ang problema dito sa pagkakaroon ngayon ng usapin na dapat ang Pilipinas ay sumunod sa kung ano ang regulasyon ng ICC. Dahil nga na-hostage doon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands, kaya pwede pong kayo ay mapa-expose, mapa-deport, at ito po ngayon ang nagaganap din sa nangyari kay Marcos Jr. kung saan po mukhang doon din patungo ang mga kagipitan ng kanyang sitwasyon dahil pinaglalaroan po ni Donald Trump at ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga kababayan natin upang mas lalo pang lumalim ang pagkontrol nila sa ating bansa. Maliban sa pang-ekonomiya na panghihimasok po ng CPP, ng US government under Donald Trump po, mas lalo din po nakikita at tumitingkad ang mga kaguluhan na nagaganap sa Pilipinas. At isa na po dyan ang pamamayagpag muli ng CPP, NPA, NDF no, upang gamitin ang pagkakataon na ito na magsulsul ng mga tao at nang sa ganun po ay magantay sila ng kung ano po ang daloy nito ng patutunguhan nila. No? Ito po ang nakikita natin ngayon ay malinaw na gustong gawin ni Donald Trump at pumayag si Marcos na ang buong Pilipinas po ay maging virtually, technically, and essentially extended military base iyan ng Amerika. Without passing through doon sa usapin na dapat ay dumaan siya sa proseso kung papaano po ang interaksyon dyan sa mga usapin na ganyan, mga kababayan. So ito po ngayon ang binabantayan kasi itinutulak po ni Elena Jennings, itinutulak po ni Donald Trump na maliban dito sa mga taripang usapin sa mga customs duties ay nagmamadali din po sila na makapagpatayo na ng imbakan ng bala at mga bomba sa Subic naval base nila dati sa Olongapo. Wow! At mukhang pumayag na si Marcos na gawin yan at gamitin nila ang mga armed forces facilities o kaya mga kampo militar upang magkaroon ng mas mahigpit na pag-uugnay sa ganitong usapin kung saan po hindi maiiwasan talaga na ang mga nangyari sa Ukraine ay matindi din po ang possibility na mangyayari din po sa Pilipinas. Kaya abangan po natin, hindi lamang po itong boxing ni General Diwata Torre at ni Mayor Basti Duterte sapagkat ang nangyayari ngayon mga kababayan, naghamunan na po no ang dalawang kampong ito at titingnan natin kung magkakaroon pa ito ng escalation o pagsidhi pa ng kalagayan nila Mayor Basti Duterte at nila General Torre kung bakit
nangyayari po itong hamunan na magsuntukan sila. Pero may implikasyon ngayon at may historical na hugot dahil nga sa ginawa ni General Diwata Torre at illegal na pinadukot, pinatapon po si Pangulong Duterte at nakakulong pa hanggang ngayon dahil nagkaroon ng physical custody ang Netherlands government bago ang ano pa mang mga hakbang dito sa usapin po ng mga bagay na tulong po sa ating pagkakaroon ng ugnayan sa iba't ibang mga bansa, no? Kagaya ng ginagawa ngayon ng Estados Unidos, no? Ito may nagsasabi dito, ang Indonesia ay from 32%, ito, basahin muna natin ha. From 32% po ang kanyang tariff, ka Eric, wait lang, umakyat kasi siya eh. Tandaan muna natin ito, no? 32% ay napababa nila sa 19%. Ang 40% ang baba nito ay ang Japan from 25 to 15%. Singapore 32% to 10%. While ang Pilipinas ay 1% lang po ang equivalent. Tama po kayo. Nakakalungkot po na ang ating bansa ay nakukontento na po sa padiskwento-diskwentong walang katuturan habang yung ating mga kababayan po ay nalulugmok at nalulunod sa kahirapan. Ano? So, at least may preliminary po tayo ngayong gabi upang mapag-usapan natin sa next episodes po natin, himay-himayin po natin ano po ang nangyari doon sa aktual na pakikipagkita ni Bongbong Marcos Jr. kay President Donald Trump, no? Ano ba ang mga bit-bit na kasunduan o itinatago pa? Okay, halimbawa, itong US-Philippine Reciprocal Trade Agreement ay nagpapakita po na iskandaluso po ang ganitong mga uri ng mga kasunduan na gustong itulak at ipapasok po sa lalamunan ng mga Pilipino at mukhang hindi pumalag at hindi po nagkaroon ng paninindigan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagtanggol po ang ating interes sa harap ng Estados Unidos. Bantayan niyo po ang paghihimay-himay natin ito, including po ang pagkuha natin ng karagdagang impormasyon hinggil sa usapin tungkol dito sa hindi lamang sa relasyon ni Marcos at nila Donald Trump bilang mga pangunahing puwersa na nagdidiktat, nakikialam sa ating bansa, kundi pati na rin po itong masaya, iwan ko kung mangyayari ito, pero sana mangyari, no, para makita natin kung sino po ang may kapasidad talaga na panindigan ang kanyang mga sinasabi, ay ito din po ang dapat makita natin mga kababayan sa ating mga kababayan ngayon. Kaya babantayan natin po ang ulat balita tungkol dito nang sa ganun ay magkaroon tayo ng diskusyon at may paliwanag natin ang mga historical na kaganapan at mga kasaysayan hinggil po sa mga usapin tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Amerika. Ayan. So mga kababayan, magbabalik po tayo bukas sapagkat may isa pa po akong Zoom meeting. Medyo mahaba-haba pa po ang oras noon, mga 2 hours and a half ang ini-expect ko. So magbibigay din ako ng input po sa Zoom meeting na ito. Kaya ang detalye po ng ating pinag-uusapan ngayon ay makukuha natin ang mga laman at mga activities hinggil po sa ating pinag-uusapan na mga topiko. Maraming salamat mga kababayan at nandyan kayo at mag-i-start na po ang Zoom at naka-message na ako yung Zoom meeting kaya mag-attend muna po ako mga kababayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang demokrasya at kapayapaan ng ating bansa. Ito po si Ka Eric signing off for a while and we will hear from each other and we're going to unify our efforts to consolidate yung ating paghahanda para po sa iba pang mga mahahalagang usaping kinakaharap ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo at sana po'y nasa mabuting kalagayan palagi ang inyong mga pamilya at kayo mismo upang maging masaya at dynamic po ang ating mga interaction din dito. Maraming salamat muli. Uulitin ko lang,
mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas.